Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, pag-usapan natin ang kasong isinampa ng Commission on Election, no, ni Attorney Garcia nga ba yung pangalan na Attorney Garcia nga ba? Hindi ko kilala, sorry. Attorney Garcia, i-check natin. COMELEC Chairman. O, tama nga. Okay? So, sinampahan nga no, ng kaso ni COMELEC Chairman Garcia, itong abogado no, ng Respicio Law Firm, no? Si Attorney Gerald Harold Respicio. Okay. So, ano yung mga sinampa niya? Case to Gerald. Case to Respicio. Okay. Okay, so ano ba? Ito po yung isinampa niyang kaso related sa cyber crime law. Okay. Cyber libel. Yan. So ito po, basahin ko. The Commission on Election filed a cyber libel complaint Friday, no, against a vice mayoral candidate in Reina Mercedes Town, Isabela Province. COMELEC's chairperson, George Garcia, personally filed the complaint at the office of the city prosecutor in Manila against lawyer Gerald Harold Respicio for allegedly violating the Article 154 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Republic Act number 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act. Okay. The complaint is stemmed from a video posted by Respicio on January 25 claiming that he could manipulate both counting machines and that there were backroom programs capable of altering election results. Ayan. So, itong word na to, the complaint is stemmed from the video posted by Respicio on January 25 claiming that he could manipulate both counting machines. He could manipulate both counting machines and that there were backroom programs capable of altering election results. No, yun po. Kung ating iintindihin at pakikinggang mabuti yung naging pahayag at yung naging TikTok vlog ni Attorney Gerald Harold Respicio, there is no words na sinasabi niya doon na pwede niyang i-manipulate yung vote counting machine. Okay? Medyo mayabang lang yung pagkakasalita nitong si Attorney Gerald Harold Respicio dahil nga, ano po siya ganun po siyang magsalita siguro may ADHD. Very hyper kung magsalita si Attorney Respicio. Pero, bilang isang kulig sa technology industry, no? Ako po ay graduate ng Applied Statistics and Masters in Applied Statistics, and of course, kumuha rin po ako ng law, and naiintindihan ko yung pinupunto ni Attorney Harold Respicio. Naiintindihan ko in the sense na tayo po ay nagtrabaho din sa malalaking mga technology company, kagaya nga po ng Accenture. Ayan. So, alam ko po kung ano po ang trabaho ni Attorney Respicio sa Deloitte at pareho lamang po yan ng ginagawa ng mga technology company kagaya ng Accenture, SGV and Company at iba pang mga technology consulting company. Okay. Kung iintindihin nating mabuti yung naging pahayag ni Attorney Respicio, sinasabi lamang po niya doon yung vulnerability ng counting machine. Pinag-aralan po niya, tinignan po niya, nakita po niya yung kahinaan
ng machine para maiwasan po yung hacking o kung ano man yung mga pandarayang maaaring magawa, no, doon sa voting machine na yan, ay pinayuhan lamang niya ang Commission on Election na kung saan ay para maiwasan yung ganitong uri ng fraud activity o pandaraya o hacking activity, dapat sa oras ng botohan, no, sa oras ng botohan ay huwag i-connect sa internet yung machine. Bakit? Para hindi po makapag-transmit yung machine doon sa pinakang server nung mga machine na yon. Kasi nga, umiikot po yun eh. Kumbaga, gumagana po yung machine. Gumagana po yung machine na yan at binabasa po ng system. Okay? So, for example, sa toll gate na lamang, no? Sa toll gate na lamang, may mga sensor po yung sasakyan, may mga sticker. Pag dumaan tayo sa sensor, doon sa toll gate, di ba, humihinto tayo ng bahagya. Pag nabasa na ng system, yung sensor, yung sticker, tumataas na yung nakaharang, yung sa ano, ibig sabihin, nakarating na yung yung inihahatid ng sensor na yon doon sa pinakang server. So therefore, nung nakarating na doon sa server, umangat na yung harang. So ganun din po yung voting machine. So ibig sabihin kapag gumagana kapag nakakonect yon sa internet, merong gumaganang mga program sa back end, no? Meron pong back end program na gumagana na kung saan yun po yung magko-communicate from the voting machine, magko-communicate ito sa server, no? At kung walang seguridad, yung machine na yon doon sa middle process ng pagta-transmit ng data, paglilipat ng data mula doon sa counting machine papunta doon sa pinakang server, ay magiging prone to hacking kung mayroong mahuhusay na mga hacker. Okay? Napapasok po kasi ng mga malware o kung anumang mga ibang mga system, no? Marami po kasing system ang ginagamit, no, ang mga hacker. Kaya nga po, halimbawa na lamang, yun nangyaring pagkuha ng pera sa Bangladesh Bank. Paano nangyari yun? Di ba nailipat from one country to another, napunta rito sa Pilipinas. So ibig sabihin, there are programs na pwedeng ma-hack. Okay, balikan po ninyo, ano po yung nangyari doon sa Central Bank of Bangladesh? Ano po ang nangyari doon sa Central Bank of Bangladesh? At bakit nalipat yung kanilang pera? No, nalipat po, nawala po, na-hack yung kanilang system. So, ibig sabihin, ang system, kapag nakakonect sa internet, ay prone po ito sa hacking. Ngayon po, meron pong executive order na kung saan ay nag-uutos sa COMELEC na siguraduhin secured yung voting machine. Okay? So, secured po dapat yun. Dapat humingi po sila ng certification from the International Certification Industry, ganyan, para mapatunayan, mabigyan lunas yung mga ganitong insidente para hindi po mangyari. Para kahit nakakonect yung voting machine doon sa internet, ay hindi po maiiwasan. So, maaari kayo makipag-ugnayan kung saan-saang ahensya ng gobyerno. Pwede rin po siguro sa DICT. So, para pag-aralan po na maging secured and confidential yung mga ilalabas na value o data ng voting machine. Okay? Ngayon po, kung ako ang sa kalagayan ni Attorney Garcia, I would invite Attorney Respicio and tanungin ko sa kanya, ano ba, Attorney, ang mga bagay na dapat naming gawin to make the election clean and
So kung ako po ang tatanungin, no, gaya nga po ng sabi ko, kung ako po ang nasa kalagayan ni Attorney Garcia, ay inimbitahan ko si Attorney Jerry Harold Respicio para tanungin kung ano nga ba yung mga bagay na dapat nilang gawin para ang eleksyon ay maging maayos. Ang eleksyon ay, kumbaga, maging, yeah, in reality, maayos in the sense na walang magiging dayaan, hindi magkakaroon ng hacking incidents, and so on and so forth. So since siya po ay isang IT expert, no? Si Attorney Respicio, siya po ay isang IT expert. Pwede po niyang pwede niyang tanungin si Attorney Respicio kung paano ito maiiwasan. I-set aside po no ng COMELEC whether itong si Attorney Respicio ay maka-DDS or maka-Duterte man o hindi. Set aside po 'yan. I-set aside 'yan sa usapin kung paano magiging maayos ang halalan. Kung paano maging secured, confidential, and safe ang voting machine. Yung free from any hacking incidents. Dapat tinanong po niya yan. So, malayong malayo po yung ginawa para masabi nating merong cyber libel na related doon sa kaso. No, I cannot, parang hindi ko makuha kung nasaan doon yung cyber libel. No, hindi ko makuha. Pangalawa, ito pa po yung sabi, no, the videos uploaded by Attorney Respicio are not only sources of misinformation. No, hindi po ito magiging sources of information kung ang ginawa ni Attorney Garcia, instead of kasuhan itong si Attorney Respicio, kumuha siya ng IT expert. Yung binabayaran nila, saan ba nila kinuha itong machine na ito? Kinuha nila yung opinion noong vendor ng machine, o kaya yung certification na sinasabi ko, dapat inihayag nila how secured the machine is. Okay? Para patunayan na yung naging pahayag ni Attorney Respicio ay, wag kang mag-alala, Attorney. We already know about this, and with the help of our IT experts, ay hindi po mangyayari yung sinasabi mo. Ganyan lang naman po kadali yun eh. Hindi yung kakasuhan mo yung abogado. Sa halip na kalabanin mo siya, you have to prove na mali yung kanyang iniisip. No? You have to prove na mali yung kanyang iniisip. So, hindi po yun. So, they condition the minds of people into believing that the elections can be manipulated. Hindi po yun. Mas madali po kayong makalulusot, mas madali pong maniniwala ang maraming tao kung pahaharapin po ninyo ang IT expert mula sa COMELEC. Kayo po ang maghanap. No? O kaya naman doon sa sinasabing dapat certification from abroad. Okay? Kasi nahahalata kayo na guilty. Nahahalata kayo na may butas. Nahahalata kayo na may lapses sa voting machine. Why? Bakit anong kinalaman ng pag ipatatanggal mo siya sa roster ng pagiging CPA niya? Anong kinalaman nun? Malayo. Malayo ang kinalaman niya doon sa pag ipapatanggal mo siya sa roster ng pagiging CPA niya. Accept the fact na si Attorney Respicio, hindi lamang siya abogado. Siya rin po ay isang CPA. Pangalawa, siya rin po ay isang IT expert. No? Attorney Jerry Harold Respicio, isang abogado, isang CPA, IT expert. Accept the fact na ikaw po ay abogado rin.
nagkataon lamang siguro na ikaw ay nasa posisyon. Nagkataon lamang po na ikaw ay nasa gobyerno, Attorney Garcia. But if I own a company, no? If I own a company, kung ako po ang may-ari ng isang napakaganda, napakalaking kumpanya, at pareho kayo ni Attorney Jeril Harold Respicio na mag-a-apply sa kumpanya ko, ay siyempre i-hire ko na yung mga tao na mas mahusay, mas magaling sa akin. I-hire ko na yung mas magaling sa akin. At hindi lang yan. I-hire ko yung mga tao na maraming achievements, mayroong credibility, mayroong academic competencies na maipakikita. So, ngayon, mga kababayan, kayo po yung bahalang humusga at sumuri doon sa sitwasyon. Kung kayo po ay mayroong kumpanya, halimbawa sabihin natin mayaman po kayo, and applicant po si Attorney Jeril Harold Respicio at si Attorney Garcia, sino po yung i-hire ninyo sa kanila? Sa tingin po ninyo, guys?